Magandang araw po sa ating lahat mga ka-TH. Sa oras na ito po ay hindi muna tayo magdi-decode ng ating treasure site, kundi sasagutin muna natin ang mga tanong ng ating mga nag-comment sa ating channel tungkol po sa butas or hole mga ka-TH na mga maliliit lang at pati na rin po sa mga malalaking butas. Mga ka-TH, sisimulan natin ang ating pagtatalakay sa mga maliliit na butas po muna mga ka-TH, kung ano po talaga ang ibig sabihin niya mga ka-TH. Kapag nakakakita kayo ng butas mga ka-TH na legit po na gawa talaga ng Hapon or gawa talaga ng tao mga ka-TH, lalo na kapag ang hugis niya po nasa mga 3 to 4 or hanggang 6 diameters po ang bilog mga ka-TH, at ang lalim niya magmumula po sa 1 inch hanggang 6 inch or depende kung gaano kalalim po yung butas mga ka-TH. Yung mga ganun mga ka-TH ay legit po, at saka kikilatisin nyo lang po ng maigi na legit po yung butas mga ka-TH. Kaya naman pag-aaralan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng mga butas na yun mga ka-TH. Ang una pong kahulugan niya mga ka-TH, kapag nakakita ka ng butas na medyo maliit lang, ay ito na ang lalim niya po ay 1 inch po, 1 inch deep. Ang equivalent niya po mga ka-TH ay 3 feet or 10 feet. Ano po ba ang ibig sabihin ng 3 feet or 10 feet? Ibig sabihin niya mga ka-TH, meron siyang ibinibigay na direksyon mga ka-TH, na ang sabi niya 3 feet lang po or 10 feet lang galing sa bilog na ito mga ka-TH. Yan po ang sinasabi niya mga ka-TH, 3 feet or 10 feet na maaring 1 meter or 10 meters din mga ka-TH. Yan po ang ibig sabihin niya. Nagbibigay po siya ng direksyon mga ka-TH. Ngayon naman, sa direksyon naman mga ka-TH, priority nyo po ang direksyon na west at saka east mga ka-TH. Kapag ang bilog na nakita mo ay wala pong coordinate sign mga ka-TH, kapag nag-iisa lang po yung bilog, pag walang coordinate sign or linya or maliit na dot sa gilid, linya, ilang guhit, kapag wala kang nakikita dyan, nag-iisa lang po yung butas mga ka-TH, gagamitin mo na yung compass at saka i-priority mo yung east at saka west. Pakatandaan mo lang mga ka-TH at alamin mo lang yung sign na yun mga ka-TH, na yun po ay confirmation sign or coordinate sign. Kasi kapag hindi yun coordinate sign mga ka-TH, maaring, lalo na pagka medyo malaki mga ka-TH, maaring pwede rin siyang benchmarker mga ka-TH, central point or center point mga ka-TH. Nang ibig sabihin po ay starting point na doon ka po magsisimula para maglukit ka ng ibang sign mga ka-TH. Kaya kung ang sign na yun mga ka-TH ay coordinate sign lang po siya ng benchmarker, maaaring doon malapit ka na po sa deposit mga ka-TH, kasi nandyan ka na po sa ending point mga ka-TH. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng butas na yan mga ka-TH? Kapag nakakita ka ng butas, ang ibig sabihin niya po ay treasure or tunnel mga ka-TH. Maaari ding tunnel entrance mga ka-TH, center, object or deposit. Sa ibang kuan ko naman, sa traffic code mga ka-TH, ang ibig sabihin ng butas ay good sign, excellent sign, object surrounding spot. Ibig sabihin mga ka-TH, maaring nandyan na sa palibot yung object mga ka-TH. Gamitin mo lang yung compass mo, gamitin mo lang yung pangsukat mo mga ka-TH, maaring mahanap mo na yung sinasabi na ang object ay surrounding spot lamang mga ka-TH. Kapag naman ang bilog mga ka-TH ay ganito, meron siyang bilog na malaki or maaring bato ito na bilog mga ka-TH, at merong dot sa gitna or butas, ang ibig sabihin yan mga ka-TH ay
gold on spring or in water mga katiits. Maaari din kasing balon ito mga katiits, itong bilog. Tsaka sinabi niya, nandito yung deposit sa gitna ng balon. Pwede rin siya mga katiits. Pwede rin siya treasure under mga katiits. Lalo na kapag ang nilagyan na bilog ay bato at may dot or butas sa gitna, pwede rin siyang treasure under mga katiits. Direct to the point, ibig sabihin, dyan na, hukayin mo na yan mga katiits. Central, center, object inside stone. Pwede rin siya mga katiits. Maaaring nandyan din sa bato ang hinahanap mong deposit. At kapag dalawa naman yung butas mga katiits, kagaya nito dalawa, ang ibig niyang sabihin ay look for another sign. Maghahanap ka daw po ng coordinate marker niya or ibang sign po. Maghahanap ka. At ang ibang ibig sabihin nito mga katiits ay linya, daanan, maaring sapa or tubig. Kasi pagka kinukunik mo itong dalawang ito mga katiits mula dyan hanggang dito, magiging daanan po siya mga katiits. Magiging linya po. Kaya pwedeng daanan, pwedeng ilog, creek, pwede siya mga katiits. Kung tatlo naman mga katiits na bilog, kagaya nito, triangle. Ano po ba ang gagawin ninyo mga katiits kapag tatlo ang butas mga katiits? Pinakauna nyo pong gawin mga katiits, katulad nung una kong video mga katiits, pinakauna mong gawin ay sa malapit nito mga katiits, nitong sign na to, maghanap ka dyan sa palibot, baka may sign dyan na nakatriangle din mga katiits. Maghanap ka po kasi etong mga ganitong sign, nagtuturo din to ng madali ang treasure mga katiits, madali ang deposit, yung quick deposit kumbaga mga katiits. Nang ibig sabihin niya, naka-triangle na maaring may object diyan, maaring dito sa isang side na ito, dito sa isang side, ito naman, at saka maaring dito din sa gitna mga katiits ang deposit. Kaya unang gawin mo, kapag nakakita ka ng triangle, maaring triangle na butas na ganito, hiwa-hiwalay, maaring triangle din na connected mga katiits, kagaya nito mga katiits. Oh. Yan. Kapag ganyan, makakita ka ng ganyan, maghanap ka rin ng sign sa malapit lang mga katiits. Sa palibot niya mga katiits. Tingnan mo itong side na ito, tsaka ito mga katiits. Maaring dyan sa palibot niya mga katiits, meron kang makikitang sign dyan na nagpo-form ng triangle. At doon ka maghanap sa bawat corner niya mga katiits o kaya sa gitna niya. At kapag sa bato naman ito nakalagay mga katiits, maaring lang, nandyan lang sa bato mga katiits or sa ibaba ng bato. Nandyan lang yan sa palibot niya mga katiits. Ang iba namang kahulugan nito mga katiits, kapag ito tatlong butas na triangle, kadalasan yan, kasi stone map po ang mga ito mga katiits, kadalasan ang sinasabi, mayroong nakatriangle sa lugar. Halimbawa bato mga katiits, ito nakatriangle. Dito ka ngayon maghahanap sa nakatriangle na ito mga katiits. May mga coordinate sign din ito mga katiits na nagtuturo kung saan ka maghukay, maaring sa gitna or maaring dito mga katiits kung saan inilagay, kasi may mga coordinate sign po yan. Pagtiyagaan nyo lang pong hanapin mga katiits kung saan dito banda sa tinuturo niyang triangulation. Maaring punong kahoy na triangulation, saka maaring ang katugma nitong bato na ito mga katiits, pwede rin siyang kahoy, pwedeng sapa, pwedeng falls. Basta't nakatriangle po siya mga katiits, yun po yung tinuturo o sinasabi ng stone map na tatlong butas po mga katiits. Dito naman tayo sa 5 butas na kahilira mga katiits. Ang ibig sabihin po niyan mga katiits ay travel sign. Na sabi ng butas po mga katiits, babiyahe ka muna, maaring dito sa kabila mga katiits. Yan po ang ibig sabihin ng 5 butas mga katiits. Dahil wala po tayo sa site mga katiits, gumawa na po ako ng sample. Bato lang po muna mga katiits, na kapag halimbawa nandito yung bilog mga katiits na butas, at kapag meron siyang coordinate sign dito mga katiits, ibig sabihin po ay dito ka pupunta mga katiits, sa direksyon na ito. Puntahan mo yung direksyon na ito at may makikita ka dyan mga katiits na maaring bato
na maari ding dig site na po yan mga katiits. Kung ito po ay ending point na bilog mga katiits. Ending point ibig sabihin huling marka galing sa bench marker mga katiits. So ibig sabihin niya itong bilog na itong maliit ibinibigay niyan direksyon na ibig sabihin pupunta ka dito mga katiits. Kapag ka naman mga katiits kasi ito stone map po ito mga katiits. Maaari ding ang ibig sabihin nito mga katiits ay maghanap ka ng bato dito mga katiits, or maghanap ka ng bato na kapag ka nakita mo na yung bato mga katiits ay gagamitan mo siya ng kumpas mga katiits. Halimbawa nito mga katiits, lagay natin yung kumpas mga katiits Okay, yung direksyon ng ano niya mga katiits ng itong bilog na ito ay nasa 150 degrees mga katiits. Ang ibig niyang sabihin na kapag ka nakita mo na yung bato doon mga katiits, hanapin mo at gamitin mo yung kumpas mo sa 150 degrees, doon po kayo maghuhukay mga katiits. Yan po ang sinasabi niya mga katiits. Pwede rin naman na hindi papunta dito ang direksyon, pwedeng sa harapan niya rin mga katiits. Nasabi niya may bato sa harapan at pagdating mo sa bato magkumpas ka into 150 degrees, doon mo hahanapin yung deposit mga katiits. Ito namang isa mga katiits, nasa taas po nilagay yung bilog o yung butas mga katiits. Na kung susukatin mo dito, halimbawa nasa 3 meters ang layo sa actual, halimbawa lang mga katiits, mahaba o nasa taas po siya mga katiits. Ibig sabihin yan malayo yung deposit. Malayo siya dito mga katiits, malayo. Depende na po yun kung gaano kalayo. Basta titingnan mo lang kung ano yung nasa harapan niya mga katiits. Medyo malayo po siya, abot siya ng mga 50 meters. Depende po sa coordinate sign na makikita mo sa harapan niya mga katiits. Kaya kayo na po ang mag-explore sa area mga katiits. Ito namang nasa tuktok mga katiits. Gumawa din ako ng example sa ganito na nasa patag siya na portion mga katiits. Kapag nasa bedrock po ito, halimbawa nasa palanas ito mga katiits, nasa patag, ang hahanapin mo dito ay yung coordinate marker niya. Kapag wala ka talagang makitang coordinate marker niya po mga katiits, yun na yung time na gagamitin mo yung kumpas mo mga katiits. Magkumpas ka sa bawat direksyon na alam mo kung saan madalas nakalagay ang deposito mga katiits, at sumukat ka mula 1 meter hanggang 10 o kaya mas mataas pa mga katiits. Doon ka maghahanap ng maaring dig site mo mga katiits. Kapag ito naman mga katiits nakalagay sa bato, kagaya nito mga katiits, tingnan nyo po yung bato mga katiits, diamond shape siya mga katiits, at meron siyang pointing direction dito mga katiits. Ganun din dito sa kabila, maaring dito rin sa bawat kanto niya mga katiits. Ang ibig sabihin naman nun mga katiits, pwede mong gamitin yung bato as pointer niya mga katiits, papunta doon, papunta dito. Pwedeng nagtuturo siya ng coordinate marker, pwedeng nagtuturo din siya ng deposito na mga katiits. At kapag dapat tayong mag-ingat mga katiits, kapag diamond po yung hugis niya na nilagyan. Kasi kapag diamond kasi, ang ibig sabihin nun mga katiits ay north. Kaya maaring gamitin mo yung kumpas mo dito mga katiits, magkumpas ka sa north, doon po kayo maghahanap ng coordinate sign, or maaring doon din po kayo maghahanap ng dig site. Kapag walang coordinate marker mga katiits, ay maaring dig site na po ang kanyang tinuturo mga katiits. Mga katiits, kapag kaguhit naman ang makikita nyo mga katiits, maaring ang sinasabi niya mga katiits ay direction or distance po mga katiits. Kaya sukatin nyo yung guhit kung ilang inches, i-convert nyo po sa meter, doon po kayo magsukat papunta sa kanyang itinuturo mga katiits kabilaan. Kapag ganito namang sulat mga katiits na medyo pataas po ng konti, ganun din po ang ibig sabihin. Tsaka yung line na yan mga katiits, maaari din siyang 4 meters lang po mga katiits galing sa harapan. Sa harapan niya po mga katiits, doon po kayo maghukay kapag patayo po yung guhit na yan mga katiits. Kaya hanggang dyan na lamang po mga katiits.
Sa susunod po ay tatalakayin pa rin po natin ang ibang mga sign na kagaya nito mga ka-TH. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-TH. Happy watching po. Huwag niyo pong kalibutan mag-subscribe kapag nagustuhan niyo po ang ating video mga ka-TH. Paki-share na rin po mga ka-TH. Maraming salamat po.